Ang mga aswang na hayanggao. 15 kabanata. Si Ila ang unang lumapit sa nilalang. Pagkalapit niya ay hinawakan niya ito sa ulo habang nakangiti. "O anak Enzo, bakit ka napasunod?" Tanong nito sa anak. "Sinubukan ko kasing gumala ina kasi naboboring ako sa kuweba kaso sa kapapasil ko ay hindi ko namalayan na napapalayo ako hanggang sa nasagap ko ang mga ora ninyo kaya sinundan ko kayo. Nang malaman ko kung saan kayo pupunta at ang mga binabalak nyo doon ako nakapagdesisyon na tutulong sa inyo. Payagan mo sana ako ina." Paliwanag ni Enzo na nasa normal ng itsura ng isang bata pero ang kapangyarihan ay nananatiling kanyang taglay. "Ano pa nga ba, nandito na eh. Pero magdoble ingat ka ha, ibang klaseng mga aswang ang makakalaban natin ngayon, malalakas sila. Huwag kang mag-alala Ila, hindi ko pababayaan ang anak natin. Kung malagay man siya sa peligro ay ako muna ang mawawala bago siya," sabat naman ni Eric. "Itay Eric." Medyo nagulat si Enzo sa kanyang narinig. "Huwag kayong magsalita ng ganyan, walang mawawala sa atin. Gamit ang iba't iba kong kakayahan at kapangyarihan ay gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayong lahat sa abot ng aking makakaya." Si James naman ang sumunod na nagsalita. "Oo nga, bawal ang mamatay no. Inuulit ko, hindi pa ako nakakatikim ng babae kaya bawal muna ang mamatay. Ako, gusto ko munang maranasang mabuhay at magligtas ng mga inaapi kaya hindi pa ako pwedeng mamatay." Sabat naman ni Renzan at Zeus na nag-appear pa pagkatapos nilang magsalita. Si Kaloy naman ay nakatanaw mula sa malayo. Iniisip niya ang asawa niyang si Thana. Nangangamba siya na sana ay hindi na ulit-maulit ang ginagawang panggagahasa sa kanya. Napansin naman siya ni James at dahil tanggan na niya ang mutyang hawak dati ng paring talisman ay parang mababasa na niya ang isipan ng lalaking aswang. "Huwag kang mag-alala, magtiwala na lamang tayo sa mga aswang na Hannibal. Ramdam ko din naman na seryoso silang nakipagkasundo kaya panatag ang kalooban ko sa aking mag-ina," pagpapatatag ni James sa kalooban nito. "Salamat. Oo nga pala, mas lalo ka palang mas nag-aalala kaysa sa akin kasi mag-ina mo ang nasa peligro kung sakali pero kung sakali mang mag-trado," hindi na natuloy pa ni Kaloy ang sasabihin ng kainditan siya ni James ng makahulugan. Gamit ang mga daliri sa kamay ay sinenyasan pa niya ito ng pa-impol hanggang sa maintindihan na ni Kaloy ang gustong sabihin sa kanya ng lalaki. "Maglakbay lamang kayo mga kaibigan. Nasa paligid lamang ako, nakamasid. Lalabas ako kapag nangailangan na kayo ng aking tulong. James, hanga ako sa kabusilakan ng iyong puso kaya naman tatanawin ko itong malaking utang na loob. Handa akong ibuwis ang buhay ko para sa iyo kung kinakailangan. Salamat kaibigan." Litanya naman ng isang engkanto na walang iba kung hindi si Arius na nakatago lamang sa mga punong kahoy na ginawa na niyang tirahan. Lingid sa kanyang kaalaman na nararamdaman siya ni James ang mutya ng gintong mata ng engkantadong pinya na tanggal nito subalit ipinagkibit balikat na lamang. Muna ng lalaki dahil wala naman siyang nararamdamang negatibong gagawin ng engkanto laban sa kanila.